Build Better More program ng pamahalaang Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa gaya ng Gat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite na pinangunahan ng DOT Tiesa. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, Finance Secretary Ralph Recto ikinatuwa ang pag-unlad ng labor market ng Pilipinas sa taong 2024. Si Melanie Valdez-Reyes sa report. Ikinagalak ni Finance Secretary Ralph Recto ang hindi pangkaraniwang pag-unlad sa labor market ng Pilipinas ngayong 2024 kung saan bumaba ng 3.8% ang average unemployment rate. Ito ang pinakamababa mula nang magsimulang magtala ng datos ang Philippine Statistics Authority o PSA noong 2005. Bukod dito, patuloy ding dumarami ang dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Mas mababa ito sa itinakdang target ng gobyerno na 4.4% hanggang 4.7% sa ilalim ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 at nalampasan ang target na 4.0% hanggang 5.0% para sa 2028. Ayon sa datos, umaabot sa 48.8 million na mga Pilipino ang may trabaho ngayong taon. Ito ang pinakamataas na bilang na naitala. Bukod dito, bumaba rin ang underemployment rate sa 11.9%, ang pinakamababang antas sa kasaysayan. Ayon kay Recto, makakaasa ang taong bayan na tuloy-tuloy ang gobyerno sa pagsulong ng mga programa na makapagbibigay ng mas marami at dekalidad na trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Panukala para sa taas sweldo ng mga manggagawa asahang mapapagtibay sa buwan ng Hunyo. Si Kathleen Forbes sa balita. Iginiit ni House Committee on Labor and Employment Chair Fidel Nograles na hindi papatay ang laban para sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Ito ay kahit hindi naaprubahan ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa bago mag-adjourn ang sesyon nitong Miyerkules. Anya, meron pang 2 linggo ang 19th Congress sa Hunyo kaya hindi dapat mangamba ang mga manggagawa. Nanghihinayang si Nograles na hindi naaprubahan sa third reading ang panukalang 200 pesos na dagdag sa sweldo ng minimum wage earners nang dahil sa 3-session day rule. Hindi rin kasi anya ito nasertipikahan bilang urgent kung saan maari ito sana pagtibayan sa second at third reading sa loob ng isang araw. Mahalaga naman anya ang patuloy na ipanindigan ang panawagan para maipasa ang aumento sa sahod, lalo't pangunahing alalahanin anya ang trabaho, food security at kakayahang makasabay sa tumataas na presyo ng bilihin at serbisyo. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senate President Cheese Escudero nagpaalala sa mga senador na mag-ingat sa pagbibigay komento sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Narito si Nympha Asuncion. Muling pinaalalahanan ni Senate President Cheese Escudero ang mga senador na mag-iingat sa pagkukomento tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y dahil tatayo silang mga senador bilang hukom sa impeachment trial laban kay VP Sara. Giniit ni Escudero na hanggat maaari ay hindi dapat maglamas ng pahayag na kontra o pabor sa kasong kinakaharap ng Vice Presidente ang sinumang senador. Sang-ayon naman ang Senate leader na maaaring maging election issue o maitatanong sa mga kandidato ang impeachment laban sa Vice Presidente. Kaya naman maging ang mga kandidato sa pagkasenador ay dapat rin anyang mag-ingat sa pagbibigay komento o premature judgment sa kaso. Una ng pinunto ni Escudero na tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial kaya naman magiging bahagi na rin ng impeachment jury ang mga mananalong senador matapos ang May midterm elections. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga ahensya ng pamahalaan, pinaalalahanan ng Civil Service Commission o CSC sa mga restriksyon ngayong election period. Si Marian Bastasa sa balita. Muling nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC sa mga ahensya ng pamahalaan na ipinagbabawal ang paglilipat ng mga kawani ng gobyerno, pag-hire at pag-aproba ng promotion ngayong panahon ng halalan 2025. Ito ay alinsunod na rin sa Comelec Resolution number 10999 o patungkol sa election ban para matiyak ang patas at maayos na paglilingkod sa publiko sa panahon ng eleksyon. Sa ilalim nito, bawal ang pag-transfer ng personnel mula January 12 hanggang June 2025. Suspendido rin ang hiring at promotion mula March 28 hanggang May 11, 2025 kasama ang mga bagong posisyon at salary increases. Ayon sa CSC, maaari lamang magkaroon ng exception sa maituturing na essential roles basta't may otorisasyon mula sa COMELEC. Kaugnay nito, nagbabala ang CSC na ang anumang appointments ng sinumang outgoing officials matapos ang halala ay walang bisa maliban kung nakasunod ito sa itinakdang legal na kondisyon. Ang mga paglabag ay maaaring humantong sa pagpawalang bisa ng appointment o pagsasampa ng election offense charges. Mula sa CSC para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bagong programa ng PhilHealth tinalakay ni Health Secretary Ted Herbosa at PhilHealth CEO Dr. Edwin Mercado. May report si Michael Rogas. Agad umupo sa isang pagpupulong sina Health Secretary Teodoro Herbosa at bagong talaga na Presidente at Chief Executive Officer ng Philippine Health Insurance Corporation na si Dr. Edwin Mercado. Naging pangunahing agenda ng dalawa ay ang mga bagong programa na ipatutupad ng PhilHealth upang lalo pang mapaghusay ang serbisyo nito sa mga miyembro. Kabilang sa mga bibigyang pansin ni Herbosa at Mercado ay ang digitalization at expansion ng mga health benefits sa pamamagitan ng pagsasaayos at pay-as-you-go system. Sina Herbosa at Mercado ay kapwa surgeon at UPPGH alumni na parehong may layunin palawakin ang coverage ng PhilHealth Insurance para makatulong sa mga mahihirap na pasyente. Mula sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isinusulong ngayon sa Kamara na Atasan ng PhilHealth na sagutin ang lahat ng gastos ng mga mahihirap o kapos sa buhay ng mga buntis at makamit ang no balance billing policy ng Administrasyong Marcos Jr. Ito ang nakapaloob sa House Bill 11414 o Expanded Maternity Care Package
for Indigents and Financially Incapacitated Act na inihain ni Congressman Jose Teves Jr. Ibig sabihin, PhilHealth na ang sasagot sa gastos ng pasyente pagdating sa antenatal care, normal delivery man o cesarean section at newborn care. Sa kasalukuyan, 6,500 pesos hanggang 20,000 pesos lang ang sinasagot ng PhilHealth para sa mga miyembrong manganganak at depende pa ito sa uri ng delivery. Di naman babatas, hindi na sapat ang halaga na ito para sa gastusin sa pre- at postnatal healthcare services. Punto pa niya na sa kabila ng pinalawig na PhilHealth benefit package at sobra-sobrang pera ng state health insurer, napag-iwanan ang iba pang healthcare components gaya ng maternity care benefits. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Department of Education o DepEd na nire-repaso na nila ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Anti-Bullying Law. Ito ay ayon kay Education Secretary Sonny Angara kasunod ng tumataas na bilang ng mga naitatalang kaso ng bullying sa mga paaralan. Sinabi ni Angara na nais nilang tiyaking epektibong na ipatutupad ang batas sa mga paaralan na dapat sana'y isang safe space sa mga mag-aaral. Tinitingnan nila ngayon kung paano makapagbabalangkas ng mga mas mahigpit na polisiya na naaayon sa batas. Pinag-aaralan na rin ng DepEd ani Angara ang pagsasaprioridad sa pagkuha ng guidance counselor o mga kahalintulad na posisyon upang tiyakin na may aagapay sa mga estudyante. Magugunitang sa inilabas na ulat ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2, 65% ng mga nasa grade 5 sa bansa ang nakararanas ng bullying. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC susuriin ang listahan ng Bureau of Immigration o BI hinggil sa blacklisted na travel and consultancy agencies. Si Lawrence Tanhoco sa ulat. Nakatakdang suyuri ng mga operatiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang listahan ng Bureau of Immigration hinggil sa mga blacklisted na travel and consultancy agency. Ito ang tiniyak ni PAOC Executive Director Gilbert Cruz matapos maaresto ang dalawang individual na nagtatrabaho sa isang blacklisted na ehensya subalit patuloy ang operasyon at nagpoproseso pa ng mga questionabling genuine Philippine documents. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, handa silang ibigay ang listahan ng nasabing mga ehensya sa PAOC at handa rin silang magbigay ng anumang tulong na pasok sa kanilang jurisdiksyon. Git naman ni Cruz na nais nilang makasiguro na hindi na nag-ooperate ang mga agency na hindi na otorisado pang magproseso ng anumang papeles. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang maglabas ng bagong panuntunan ng Philippine National Police o PNP para sa kanilang kampanya kontra loose firearms na Oplan Katok. Ayon sa PNP, ito ay upang matiyak na hindi ito maaabuso, alinsunod na rin sa kagustuhan ng Commission on Elections o COMELEC, lalo na ngayong panahon ng halalan. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Police Regional Office 3, Director at concurrent PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, na bunga ito ng naging pulong ng PNP sa Gun and Security Concerns Committee. Kaya naman idaragdag ang guidelines na ito ng Directorate for Operations sa kanilang isusumite sa poll body matapos ang masusing talakayan. Magugunitang nilinaw kamakailan ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na hindi sila tutol sa inisyatibang ito ng PNP, subalit nais nilang hindi ito magamit bilang panakot. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon.
Pagpapalakas sa Armed Forces of the Philippines o AFP, tinalakay ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at U.S. Defense Chief Pete Hegseth. Detalye na balita mula kay J. Mark Dagala. Nagkausap na sa kauna-unang pagkakataon sa pamamagitan ng telepono sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ang bagong US Defense Secretary ng Trump Administration na si Pete Hegseth. Nakasaad sa inilabas sa official readout ng US Embassy sa Campo Aguinaldo, tinalakay ng dalawang opisyal ang kahalagahan ng pagpapahupa ng tensyon sa South China Sea o West Philippine Sea. Doon natalakay din nila Teodoro at Hegseth ang pagpapalakas sa Armed Forces of the Philippines. Kasunod nito muling iginit ni Hegseth ang ironclad commitment ng Amerika sa Mutual Defense Treaty. Gayun din ay kung paano makatutulong ang Amerika sa pagpapanatili ng katatagan at kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Mula sa Campo Aguinaldo, para sa Bagong Pilipinas, J. Martigal na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lalawigan ng Kalinga nakiisa sa simultaneous Solidarity Pact signing para sa 2025 national and local elections at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary election. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Itigandat ang may patungpal iti natalged kinadalos nga eleksyon, nakikay sa iti Kalinga iti simultaneous Solidarity Pact signing para iti 2025 national and local elections ken BARMM parliamentary election iti February 5, 2025 sa Camp 1 M. Duyan, Bulanao, Tabuk City. Dahito ket indaulwan iti Kalinga Police Provincial Office ken Commission on Elections Kalinga. Nagsapatakin nagperma iti Solidarity Pledge banner dagiti opisyales ken personnel iti Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Commission on Elections, Department of the Interior and Local Government, Department of Education, ken representatives iti local government units, non-government organizations, ken religious sector. Dahito iti nagserbi a pamanagdag iti karikin sa portada iti nasao aganwat. Kabayatan na impaganagad the Acting Provincial Director Police Colonel James Mangili ken Provincial Election Supervisor Attorney Ricardo Lampak iti commitment da para iti na integridad ken natalged at 2025 midterm elections. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Inilunsad na Regional Historical Trail Guidebook ng Department of Tourism o DOT malaking tulong upang maipromote ang Rehiyon 1 ayon sa Pangasinan Tourism Office. Si Verna Beltran ng RP Dagupan sa balita. Matalong garing suginawan launching na Regional Historical Trail Guidebook para Pangasinan tan Ilocos Region ng February 5, 2025 jad Casaria, Lingayen, Pangasinan. Dinauluan niya na Department of Tourism Region 1 jad pangiulo ng DOT OAC Regional Director Evangeline Dadata katulong sa Don Mariano Marcos Memorial State University tan sa provincial government na patiran probinsya na Rehiyon 1 jad pa na maglay Provincial Tourism Offices ya Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, tan Ilocos Norte. Highlight yung aktibidad so ginawan pang ipalima na sa dimso jad DOT Region 1 at ginawan Regional Historical Guidebook. Jad agawan press conference, imbaga ng Dr. Michael Arman Canilaw, National Museum Director for Northern Luzon, jad pa na maglay at ginawan guide na nangnang nga walay istorya na buon rehiyon. In kwanto niya na aliwan kanya-kanya no agta konektado so istorya ya history tanan lapuan untan tumet so impangawat dara saray traders nan saman jared coastal areas. In kwanto matan Marisa Fangon, project leader ya Dimso, na nangnangmadya sumayaman niya kasaysayan na rehiyon, partikular laso cultural heritage tan artifacts sa kailangan ipagmalaki. Imbaga tumat ng Director Dadata na sa abitlan libro at parad natan tan jad sari untumbok iran henerasyon. Manisya mat si Pangasinan Provincial Tourism Malo Elduayan na baligyan tulong. Tapen na ipromote sa rehiyon, untan tumat makatulong matyaya at balang sinansakay ay walabat parad sari kaibada at tourism
program no agtaparad sa ray turista na umpasyar sa ray historical site tapyan na usarian reference tan naantaan so history dara niya. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran. 100,000 sako ng bigas mula South Korea ipinamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng nakalipas na Bagyong Christine sa lalawigan ng Batangas. Detalye mula kay May Formaran ng RP Lucena. Pinamahagi ng Department of Agriculture ang 100,000 sako ng bigas na donasyon mula sa Republic of Korea sa ilang bayan sa lalawigan ng Batangas kahapon. Ayon sa Batangas PIO, ang mga bigas ay tulong ng South Korea para sa mga pamilyang naapektuhan ng Typhoon Christine. Sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ipinamahagi ang mga bigas sa mga pamilya sa Laurel at Agoncillo, Batangas. Nasa 2,000 sako ng bigas ang tinanggap ng Agoncillo sa pangunguna ni Mayor Attorney Valenton Reyes, habang nasa 4,000 milled rice naman ang naibigay sa 100 benepisyaryo sa Laurel, Batangas sa tumanggap ng tig 40 kilos ng bigas. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May Formaran. Palawan World's Best Island Travel and Trade Expo na isinagawa sa Glorieta Mall, patunay na karapat-dapat lamang tawagin ang Palawan bilang World's Best Island. Si Miriam Basig ng RP Palawan sa balita. Aga pa dayon hasta daring adlaw ang Biyernes, Pebrero 7 sa Glorieta Mall Activity Center sa Makati City ang Palawan World's Best Island Travel and Trade Exposition nga aga pakita ang mga matitinlong lugar ig parasyalan pagken ig kaugalian sining igipapa sa probinsya ang Palawan. Ang aktibidad ay personal nga kita i Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ig ing pangunada ni Palawan Governor Dennis Socrates kay bana si Rix Rafol si ang Palawan Tourism Council. Sa nasambit nga Travel ig Trade Expo, pwera sa mga eksklusibong travel deals ig mga lasang kakaiba, kababalanda nga hindi malipat ang karanasan ang mga magapakig-isara sa aktibidad. Para masobrang kapakilala ang mga kakaibang matitinlo, ig manggadi ang munisipyo sa Palawan, matama sa mga digi ang agpasakop ig agpakitara anda ansyano ig kinailaman sa pagdeklarasyon andang mga kubo o mga booth. Agtawda kambangan ang mga manigsaut ang Palawan Dance Ensemble iyang probinsyang Palawan sa mga saut ang nitibong Palawan, Batak, Mulbog, ig Tagbanwa, katabida ang pagkanta ang original nga kanta pariyo ang Amostara ig Isla Ganda. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam Basig. Samar Governor, kinilala bilang isa sa mga top performing governors sa Visayas. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Ginkilala si Samar Governor Shari Antan como isa sa top performing governor sa Visayas sumala sa latest Institute for Global Education Exchange and Internship IGEEI Youth Satisfaction and Trust Rating Survey. Ang survey nag-assess sa performance sa mga gobernador sa Visayas sa larang sa panggobyernuhan, mga programa ngan estilo sa pagpanguna ngan ginkilala ang mga opisyal nga mayda sinsiro nga panuyo sa pagserbisyo sa katawhan labi na sa kabatan-unan. Si Gobernador Tan nakakuha 70% satisfaction rate. Ang IGEEI Youth Satisfaction and Trust Rating Survey nagpapakita saan kaimportante san kabatan-unan sa panggobyerno. Ang ira mga prioridad naglalakip sa progreso ngan pagpanguna sa ekonomiya ngan kalibungan. Ang pagkilala kan Gobernador Tan nagpapakita sa iya dedikasyon sa mga programa nga nag-aaghat sin inclusive growth, sustainability, ngan youth empowerment. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Surigao del Sur, umabot sa 2,959 na katao ang nabigyan ng pagsasanay sa ilalim ng iba't ibang scholarships nito sa taong 2024. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Mukabat sa 2,959 katao ang natagaan og pagbansay sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Surigao del Sur sa milabay nga tuig 2024. Sa pagpakiginabi sa Radyo Pilipinas Tandag kang TESDA Surigao del Sur Provincial Director Romel Natad, gipamahayag niini nga ang Surigao del Sur ang adunay dako nga alokasyon sa tibuok Caraga Region ug nadugangan pa kini sa padayon nga suporta sa duha ka mga kongresista sa probinsya hinungdan sa pagdaghan sa ilang naserbisyuhan. Sa kasamtangan adunay 43 ka mga accredited technical vocational institutions kan TVIs ug ang pinakaunang provincial training centers dinhi sa riyon. Samtang mukabat sa 7 ka scholarships ang pwedeng pilian sa mga interesado. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Delivery ng food commodity para sa school-based feeding program sinimulan na. Mga sira o bulok na produkto gaya ng bigas tiniyak na papalitan ng supplier ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Holo. Si Abunali Sharilyn Taji, in charge sa school-based feeding programs in Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHT Randy Alupasog, inaw na to di sa mga community bianasin bukas ang minipag-supply ina mo kangina. Biasin hamuna muna tranche at bahagi sa SBFPS School Year 2024-2025 on mga school nakareport kanila sin kangi atawa nahalo na in iron fortified rice atawa IFR tamon bukas. Mao mo sabab ini sin nagkabasa. Inaabos yung pagpaliw nila sin barang. Yaabi-abi nila isab ang ipahitaji in mga kamastaran aula na nurse in charge of program in magto ipasampay kanila alam sin 2 adlaw day naman nakaratong sin commodity pa school sukul kakantian sin supplier. Sa mga kabaita niya misan unreported na gangi wayron day sab na nagpakantiin mga school sa takya inihan day sab na hama kabataan nila. Tinga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Iyan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.